Ah, itong ating i-share ay para sa mga anak natin, mga apo ko natin. Pero bago ako ah, magkwento or mag-share, pakilala muna ako. Ako si Second Lieutenant retired Leonardo Bukawi, SR Class 71-85. So, ang una kong i-share sa atin ay ang nangyari na hindi ko makalimutan na encounter namin sa Pariir, Cagayan, noong 1989. Ito kasi nangyari na may wounded na kasama namin. Si PFC Manuel Bayog, tsaka yung isang guide namin na Baluga o ETA, yung binigay ni late Governor Aguinaldo. Siya yung laging guide namin. Nung naambus kami sa Pariir, Cagayan, na-wounded din. Pero kahit na ganun, hindi naman na-recover yung mga katawan at baril nila. Kasi Ranger talaga. Na-ambush yung first team, maneuver kami na second team. So, na-save namin. Yung dalawang na-wounded, yung si PFC Bayog, talagang ano niya, yung tama niya, is natamaan yung trigger ng baril. Kaya nung nag-respond siya, hindi siya makapagputok. Yung pala yung tinamaan ng kalaban is yung trigger. Nawalat na yung trigger na M16 niya. Yung sharpener, nag-sharpener sa katawan. Doon na nung nahilo na siya, doon na siya dumapa. Buti na lang, yung second team kami, maneuver kami sa taas. Kasama ko noon si PFC Kapayan, yung taga Solano. Pero bago yun, Master, ano yun? Anong kuwan? Nagbiyahe kayo? Operation. Nag-ambush kayo, put ambush. Put-ambush. Hindi sa sasakyan. Hindi sa sasakyan. Okay. So parang naglakad kayo. Naglakad kami. Naglakad kayo sa kuwan. Sa punta sa target. Dalawang team kayo. Dalawang team. So ikwento mo na, Master, yung simula. Naglakad kami ganyan sa isang ganito. Saang area yan, Master? Sa Mount Pariir, Lalo, Cagayan. Lalo Cagayan. Lalo, Cagayan. Ang Lalo Cagayan noong 1989, hindi naman ganun kagulo o yung kalaban noon? Marami talagang kalaban kasi laging encounter. Noong 1989, malakas talagang kondon. Malapit pa sa kampo namin lalo naman yung headquarters namin, pero doon pa lang sa mga barangay, encounter na. Anong unit mo niyan na time? Nasa second company ako noon. Second Scout Ranger Company. First Scout Ranger Regiment. Naka-base sa Lalo, Cagayan. Ikwento mo, Master, nung nag-operation kayo, so naglakad kayo mga bandang ganitong araw, ganitong oras, isang kuwan. So, hanggang doon sa part na yun. Nung nag-jump off kami sa headquarters namin sa Lalo, Cagayan. Okay. Sa inyo. Tapos pumunta kami sa target area, doon mismo sa Mount Pariir. Tapos nung gabi, nag-harboring kami. Yan, sa harboring namin, nagluto kami. Nung umaga, yun na yung nagluto kami kasi baon. Wala namang magluto sa puro naluto na lang, baon na lang. So yun, yun siguro nakita yung mga kalaban, yung usok ng pinaglutuan namin. Kaya nung sumunod na naglakad kami, kaya inabangan kami ng mga kalaban. So, ganun. Yun ang nangyari. Tapos, habang naglalakad kayo, biglang? Naglalakad kami, yan, biglang strapping. Tamaan kagad yung lead scout at saka yung guide na agay. Nag-drop na sila doon. Yung agay na guide namin tumalon sa baba ng kalsada. Okay. Kasi yung kalsada ng laging. So, doon, at least, yung sa atin na ranger, pag napalaban yung harapan,
At least nag-maneuver yung second team. So kayo Pangalawa. yung second team. Kami yung second team. So reaction nyo kagad, maneuver kagad kayo. Maneuver. Kasi wala kaming madaanan eh. Kasi open na kalsada yun. Parang lagging road. Laging road. So Ang kalaban na sa high ground. nasa high ground. Tsaka yung iba sa baba. Parang inabangan kami sa pag-ahon namin eh, medyo pakit kasi ng konti. Kaya doon na dapa yung dalawa. Yung si Bayog at saka yung guide na Agay. Pero yung Agay tumalon sa baba pero may tama. So, first bore pa lang may tama na. May tama na kaagad. Talagang na hit sila. Ano Dalawa. yung reaction nyo noon, Master? Nung alam nyo na Kalaban na. may nag-ambush na. Ako kaagad, nung first siyempre dumapa kami. Tapos alam ko na sa harapan niya, sila hindi kami makapagputok kasi second team kami. Oo. Pero nung umatras yung iba na member sa first team, kasi wala daw cover. Sabi ko, pwede dito, akit tayo dito. Kaya tinawagan ko rin si Kapayan, kay PFC, corporal man ako. Sabi ko, akit tayo dito. Kasi hindi natin makita yung kalaban. Kaya umakyat kami. Nung umakyat kami, M14 man yung dala ko. M16 sa kanya. Napapansin ko, doon sa malalaking kahoy, galing yung putok. Pinuputukan nila si Bayog. Hindi matamaan kasi, nakadapa siya. Tapos, sabi ko kay Kapayan, buddy, palit nga tayo ng baril. Dito ngayon, kasi ako pumunta sa unahan, ako nang titingin. Pagputukan ko ng M14, hindi ko mamakuha kasi malalaki yung kahoy. M16 sa kanya, at saka may rifle grenade. Sabi ko, ako nga, para ako ang titira doon. Kinuha ko yung M16 niya. Sinaksak ko yung rifle grenade, tapos pinutukan ko yung Naku, tumakbo dalawang agay. Dalawang kalaban. Nakuha sila sa putok eh. Yung rifle grenade ba naman, pumutok sa tabi nila. Tapos tumakbo, pinaputukan ko pero hindi ko natamaan. Parang ugsa na eh. Pero low ground yun sila. Oo, low ground na sila. Umakit na kami sa taas kay Kapayan. So, yun, nung pinutukan ko, tumakbo sila. Yun, pinikpik ko pero hindi ko natamaan. Ang bilis nila eh. Tapos yun, bumaba na kami. Yung iba sa taas na kalaban, yun yung yung force ng kasama natin, 203. Tapos, wala nang pumutok. Rinecover namin yung dalawa. Yung wala, tahimik na. Wala nang putok. Rinecover namin yung dalawa. Yan yung tawa ko kay Bayog eh. Kasi gumawa kami ng indayon para buhatin namin. Tawag kami kagad ng chopper. Yung chopper namin naka-standby sa Tugigaraw. Lapit lang. May wounded na. Wounded dalawa. Si PFC Bayog, Manuel Bayog, at saka yung Nonet. Nonet yung pangalan ng Nonet Tumbali, yung Agay. Pero hindi masyadong yung kay Bayog talagang ang dami yung sugat kasi yung trigger ng M16 niya naputol. Yun yung tinamaan mismo. Tapos yung kamay niya putol din. Pero hindi naman pala maramdaman kagad. Kaya sabi niya, pinutok, hindi ko makalabit yung baril. Hindi pa niya alam na ganun pala nangyari sa baril niya. Nahilo na. Kasi yung sharpener sa katawan niya, lahat. Sharpener ng kanya, yung tama ng baril sa M16, di tumama sa katawan niya. Ngayon, nung rinecover namin, pabilisan kasi, gumawa kami ng yung poncho, ginawa namin indayon. Tapos, yung agay, binuhat namin. Tapos, withdraw kami kasi hindi makalapag yung chopper kasi may mga kahoy. Nag-withdraw kami mga 150 meters siguro, at least may open. May security na yung iba, hinintay na namin yung chopper. Tapos nung pababa kami, yan yung hindi ko makalimutan na sinabi ni Manuel Bayog eh. Sabi niya, Kabayan, yung pinautang ko kay Mistro, baka matay ako. Sabi ko sa kanya, pusang alaw. Daplis lang yun, para mabuhayan ba. Daplis lang yun, nandyan yung chopper Ang dami niya sanang sasabihin na pinautang, baka daw mamamatay. Ako daw maningil.
Sabi ko sa kanya, sa kalaw, hindi ka mamatay. Andyan yung chopper. Pero mabilis talaga yung chopper. 30 minutes kagad nandyan na. Nung pababa, yun. Kinarga na namin siya. Tapos yun. Tuloy yung operation. Pero wala na kaming alam mo naman na ang mga, wala na. Withdraw na sila. Kalat-kalat. Ganun pala style niya. Pero hindi casualty. Oo. Ganon yung unang pan ko sa parier. Ano yun, Master? Nagtagal kayo ng gaano kayo katagal dito, no? Siguro yung 15 minutes. Kasi kami yung parang pinin down. Gusto nilang kunin, mahit si Bayog, pero hindi matamaan kasi yung tama ng bala doon sa kwan ng lupa. Marami kayo, pero nakakwan siya nandun nakadapa. Hindi man makagulong o kasi makakwan yung tama. Kaya tinatamaan siya, pero tumatama sa kwan ng lupa. Kaya doon namin nakita na siya pala ini-snipe ng dalawang agay. Pero hindi nila makakuha kasi ganito yung dito yung pwesto ng agay. Dito siya. Agay? Yung mga ETA. Oo. MBA yun. MPA sila. Sila ang misnipe. Hindi nila makuha si Bayog kasi medyo mataas yung lupa dito. Andito rin sila. Andito si Bayog. Kaya tinatamaan pero at least mababa siya. Kaya dito sa lupa tumatama yung More or less, ano? siguro more than 10. Ay, gano'n na. Oo. Kasi sa kaya ko in-estimate na more than 10 kasi yung putok nila. Dito sa baba tapos yung nasa taas. Pero yun yung concentration ng rifle grenade at saka 203. Tinukotin ng mga kabady namin na pero wala na. Malis na. Huminto na. Parang ano lang talaga, no? Kuwan lang sa kanila, pang delaying tactics lang siguro din na kuwan. O casualty lang yung kailangan. Hindi natin alam ang plano nila. Pero ganon talaga yung kanila na Kung siguro, kung hindi ranger, iniwan yung dalawa. Baka na-recover yung mga baril nila. Pero siyempre sa atin walang iwanan. Talagang hold the line yun. Hold the line. Talagang gusto namin na kami yung, kahit na naunahan kami, kami pa rin yung hahabol. Ganun yung nangyari. Oo, ganun yung So, nangyari. hanggang sa dumating na yung chopper. O nung dumating yung chopper, kinarga namin yung dalawang wounded, dala sa hospital, then tinuloy namin yung operation. Pero wala na encounter noon. Yun yung isa sa mga hindi mo makalimutan. Yun yung hindi ko makalimutan. Kasi may natatawanan din Utang pa yung utang yung unang-una hindi pa yung misis ang yung utang mo nang sinabi kaya sabi ko po sa kalawag yung yung utang kagad binabanggit mo hindi ka mamamatay sabi ko PFC Manuel Bayog 1989 yun. So sa 1989 ang dami kaming encounter sa second company. Marami talaga. So, ang 1989 second company, saan talaga naglalaro? ang second company is nakabase kami sa CSU, Lalo. Doon yung headquarters ng second SRC, Second Scout Ranger Company. Pero ang second SR Company ay OPCON sa 17 IB at saka sa 54th IB. Kaya kami talaga yung parang lahat yung area nila is ino-operate namin. Kami yung walang hinto. Kaya nga grabe nga ang grabe nga yung sa operation Yung mga combat boots, wala na yung mag 1 month kami sa operation. Talagang nasisira talaga. Pero magawa yun ang kwan natin. Sinumpa. Sinumpa na magsundalo. Yung terrain talaga dyan sa Lalo, grabe din kahirap. Yung terrain naman sa Lalo, hindi naman kung ikumpara sa area ng Cordillera, hindi gaano. Yung Lalo, Isabela, Lalo, Cagayan. Cagayan. Hindi ba siya? Ang pinakamataas na bundok na inakyat namin doon is yung Mount Pariir. Yun yung encounter site namin sa Lalo.
Sinong mga commander, kung maalala mo, yung panahon na yun? Ang CEO namin Sa kalaban. hindi ko maalala. Commander yan. Hindi ko maalala. May mga sinabi nun, pero yung sa Intel namin ang meron naman tayong Intel, sila na yung nakakaalam sa mga pangalan ng, pero tayo sa operation. Pag binigay yung briefing, yun na. Kung saan yung objective natin. Ano ang pinakamatinding encounter nyo, Master, na sa second company din? Medyo kayo, napalaban ng matagal o nadihat yung man lang. Or ano pa yung hindi mo makalimutan na maalala mo na encounter mo? Yung encounter namin sa Sikalao. Lasam, Cagayan. Cagayan pa rin kasi yun yung area namin. Noong 1989 din. Hindi ko maalala yung month, pero 1989. ano yung sitwasyon? Ganito naman ang nangyari sa Lasam, Cagayan. Isang section kami na nag-operate. Kasi tuloy-tuloy yung operation doon. Kasi lagi talagang encounter. So, ang nangyari doon sa Lasam, yung unang araw, wala kaming na-engage na kalaban. Nung naglalakad kami, yung ginagawa ng MPA doon, hinaharangan nila yung daan, pero meron silang parang hindi hinarangan para doon talaga dadaan yung mga sundalo. Kasi doon sa Sikalao, walang masyadong civilian na talagang halos MPA kasi mga kondon eh. Ganun ba? O sa Sikalao, Cagayan. Yung panahon na yan? Panahon na yun, nung 89. Halos MPA. Mga tao. Hindi, wala ka makita mga tao sa mga araw. Lahat. Wala ka makita sa mga bayan. Nung nag-ooperate kami, parang sa Mindanao na wala man lang tao. Pero may bahay. May bahay. Diba, doon yung mga alaga, doon mga kahit man may tao siguro, pag kami ang dumadaan, naka-close. Ibig sabihin, may tinatago. Kaya nung unang araw namin doon sa Sikalao, wala kaming encounter. Pero yung unang nadaanan namin, na kaya kami nagsuspect na diyan talaga yung kalaban sa loob. Kasi yung dinaanan namin, mabuti nga yung lead scout namin, si late Fernando Quito, makondin siya. Sabi niya, bakit parang bago yung lupa dito? Kumuha siya ng kahoy. Tapos tinusok. Buti na lang talaga. Binutas nung kalaban yung lupa. Tapos nilagyan ng buho na matutulis. Kung mahulog talaga yung sundalo doon, bayag ang matutusok doon. Parang naglalagay sila ng mga suyak-suyak bait, mga ganun. Oo, binutasan nila yung lupa, tapos nilagyan ng buho, tapos matutulis. Meron pa silang nilagay na yung cobra. So, sa mismong butas. Ano ba? O kaya nung ginanyan ni late Kitong, tapos tinanggal na yung buho, may ahas na kaya pinatay niya yung ahas. Pinatay niya yung ahas. Oo. Kaya nung pagka ingat tayo dito, andito yung mga kalaban. Hindi tao, hindi sibilyan ang naglagay dito, kundi kalaban. So yun, dahan-dahan kami na... May hinala na kayo. Hinala na kami na may kalaban dyan malapit. O kahit baka may encounter na. Dalawang team lang kami, so one section. Ang section leader namin noon is si Staff Sergeant Gitongo. So nung patuloy yung namin lakad, tapos bigla nag-drop yung lead scout. Sabi niya may tao. Tapos siyempre automatic drop kami lahat, tapos nakatutok kami kung saan yung medyo mataas. Oo. Tapos nakita namin yung kahoy na gumaganon. Gumaganon. Sabi, ano kaya nangyari dyan? Tapos sabi, maneuver nga kayo. Yung dalawa nag-maneuver para tignan kung ano yun. Kung pala, nahuli na yung alingo. Anong halingo? Yung wild pig. Ah, Nahuli.
Kasi ano yun, taniman ng kamote. Yung doon sa gilid, may nilagay yung kaingin doon, yung may-ari ng kaingin, nilagay siya na ano. So, may nahuli na baboy ramo. Oo. Yung ano, tapos, pero hindi namin makita, yung kwan lang, yung kahoy lang gumaka nun. Kaya bigla kaming nag-drop. Ngayon, nung minanyoberan, sabi niya, baboy ramo. Tuwan-tuwa naman, tapos yung pumunta yung iba doon, nag-secure naman yung iba. Tapos kinuha, pinukpok ni Kwan na naman, ni late Kitong. Pinukpok yung baboy ramo, kinuha, binuhat nila. Pagbaba namin doon sa ilog, sabi ni Staff Sergeant Gito, dito tayo, katayin nyo yung Kwan para hati-hatiin natin. Kasi mabigat naman yung nag-iisa na magbuhat. Mm-hmm. So, kinatay namin doon. Hinati namin dalawang hinati lang. So, isang team, yung pangalawang team. Ngayon, lakad kami uli. And then, nung umakyat na kami sa taas, sabi na, kakain sana kami kasi tanghali eh. Pero wala kami makita na tubig. Magkaubusan na yung mga tubig sa kantin namin. Kasi medyo malayo na yung lilakad namin eh. Tapos, hindi, ganito, mag-recon kayo ng tubig para doon tayo. Wala talaga. May nakakita na bahay doon sa baba. Sabi niya, may bahay doon, sigurado kung saan sila kukuha ng tubig. Doon na lang tayo. Para kumuha. Yung ang talagang yung tubig, kung naubusan tayo ng tubig, maghanap tayo talaga ng kung saan tayo makakuha. Walang ilog doon eh. Kasi doon kami sa taas. Bumaba na kami. Doon kami sa isang bahay. May may tubig doon. Kaya doon kami nagluto na naman kuha namin yung nahuli na o yung kinuha namin na baboy ramo. Siyempre linuto na namin yun para nung nagluto kami doon, hindi namin alam na minaman-manan pala kami ng mga kalaban. Nandun yung mga kalaban pero hindi sila makalapit kasi siyempre Naghanap lang ng tiyempo. yung ganun pala ang Juan. Ngayon, sabi naman kumain na kami. Makit na kami. Akit tayo dito tayo dadaan. May daanan doon pero ambush site. Sabi naman ni hindi naman tayo pwedeng dadaan dyan. May ganun tanawang sa ranger. Hindi naman pwede sa kahit na walang tao. So gumawa kami ng sarili namin na daan. Umakyat kami doon sa bundok. Pero doon sa bundok kasi walang masyadong kahoy. Yung kwan lang, yung kugon. Yung area na yan? O yung part lang? Doon lang sa part na dadaan namin. Pero masukal talaga? Masukal. May mga, yung mga saging, pero yung maraming buto. Yung saging ng tiyunggo. So, ano yun? Yung mga saging, pero hindi naman, yung saging ng unggoy, sabi, kasi marami ang buto yun, hindi naman makain yun. Ngayon, pakyat kami. Yung team leader sa harapan kasi, yung classmate ko na si Hesto. Ako naman ang team leader sa second team. So, yun, dahan-dahan kami pakyat. Siyempre, gumagawa kami ng daanan. Pigaganyan ni Kitong, yung lead scout namin, yung madaanan. Kasi yung nauna eh. Tapos, bigla lang, may putok. Pang! Isa lang ang putok. Nag-drop kami. Ako, nagniling ako kasi hintayin ko na yung susunod na yung puputok kung saan kasi medyo mataas sila. Yung iba siyempre nag-drop. Pero ako nag-kneeling position ako. Hinihintay ko, wala namang sunod na putok. Sabi ko, ano yun? Mate, ano yun? Accidental ba? May papunta sa team namin, papunta sa amin sa likod. Nung pumunta yung isang kasama namin, sabi niya, may tama si Kitong. Tako! Parang yung dugo ko kasi kabayan ko yun eh. Kapitbahay. Lapit lang yung bahay namin, kapitbahay kami. Tapos sabi ko, anong nangyari? Isa lang yung putok. So, pumunta ako sa harapan. Sabi ko kay classmate, anong nangyari ko na? May tama si Kitong. Nung pumunta ako sa taas, gapang ako kasi mababa yung kugon.
Oo. Yung, kung tumayo ka, makita yung ulo. Pero kung igaganyan mo yung ano, hindi ka makita kung magmupo ka. Tapos ganyan ako, nag-crawling ako. Tapos, nung nakita ko si Kito, naku, wala nang buhay. Siyempre yung ulo yung tama eh. Naku. Tapos, parang kwan yung dugo ko. Parang nagalit ako ng husto. Tumayo ako, 40 nga yung baril ko. Sabi ko, pusang alaw. Ako na tumakbo sa ano. Tumakbo na ako sa harapan. Lahat na lang pwede kong maputukan na nagpwestuhan ng kalaban. Tatlong magasin nga yung ano, sunod-sunod. Nung lumingon ako sa likod ko, kasi alam ko may sumunod eh. Nakita ko yung mga kababayan kong taga Cordillera. Si Tagad at saka si ang pangalan yung isa, si Malunos. Sumunod sa akin, A60 yung dala ni Tagad. Yung Gunner. yung siyang gunner namin. Sabi ko, ano mo nga, doon sa ano, tinakbuhan nila. So, pinag-strapping lahat yung pwedeng inubos. Siya ng ilang link. Tapos nag-isip, balikan ko si Kitong. Andun yung iba na kasama namin, na pwesto na. Tapos duman ako sa puno ng saging. Oo. May nakita ako na na isang backpack. Di, kinuha ko. Pumunta ako doon kay Kitong para ayusin, kasi ayusin namin yung kanya, yung sugat. Doon talagang hindi ko makalimutan yan, yung mga lumabas sa ibinalik ko sa loob. Tapos yung kinuha ko yung green na panyo. Tapos binalot ko. Iniisip ko, sabi ko, grabe na wala tayong kwan dito na wala man lang tayong ginanti na kwan. So, sabi naman ni Staff Sergeant Gitongo, siyang platoon sergeant namin, para i-evac natin. Mag-aalas 3 na. Pero patay na siya, Master. Patay na. Wala nang buhay. Wala na ulo talaga. Wala rin kayong kalaban na nakita. Wala kaming kalaban nakita kasi na sila. Kahit siguro sila, baka tulog nung may isang pumutok. Hindi rin nila alam kung ano kaya yon. Oo. Kasi nung nakita namin sa puno ng sagingan, marami yung tuyo ba na hinigaan. May posisyon sila doon. May nakaposisyon yung pinuntahan ko, yung in-strapping ko, nakita ko doon, ang daming mahigit 10 yun eh. Yung ganyan na, Parang trackings nila. parang hindi, nakahiga. Natulog pa yung mga yan. Alas 2 yun eh, mga alas 2 o Alas 2 ng hapon. Tapos, ganun ang nangyari. Kinuha ko yung isang backpack doon sa nag-iisang na yung hinigaan na kinuha yung mga tuyong dahon ng saging, yun yung hinigaan niya. Pero nag-iisa siya. Walang kwanto eh. Tapos basta kinuha ko yung backpack. Punta may ko doon. naiwan na backpack. May naiwan na isa. Tapos, nung punta ko doon, binuksan nila. Pero ako, inaayos ko yung Wala ka nang pakialam na sa backpack. sabi ko, sige, tignan, may kukuha ng buho para sa pagbuhat ba. Tapos, yun, kumuha sila tapos binalot ko yung ulo ni... Pero wala na, masakit na yung... talagang hindi ko kanya kasi kabayan ko. Tapos, wala man lang akong wala akong ginanti kasi tumakbo man yung mga kalaban. Pero, alam mo, yung nung tapos na yon, doon din ako natakot. Huloy na yung takot ko eh. Kasi kung hindi sila umalis, pinuntahan ko sila sa taas, baka dalawa kaming naiuwi. Bakit mo nagawa yun? Yung ganun? Galit ko eh. Nakita ko kasi kabayan ko ito. Yun yung Tapos, tumayo ako. Talagang, inumpisahan ko doon sa pagtayo ko na yung strapping ko, 3 magasin ng M14 yung inubos ko. Pero yun doon ko makikita nga na paglingon ko, doon sa likod ko yung dalawang kababayan ko rin, sila Pagad at saka si Balunos, na sumunod din pala sa akin. Nung natapos yun, sabi ko, naku, grabe yung galit ko, baka doon ako nadali kasi hindi ko kinontrol eh. Yung pagkita ko kasi yung sugat ng ulo ni Juan, wala na eh.
hindi na pwede mabuhay. Lead scout ng leading. Lead scout ng leading team. Lead scout ni classmate ko na Hesto. Kaya, yun, Ano yung pakiramdam, Master, na kabayan mo pa? naiyak ako talaga noon. Siyempre, hindi, nung makita ko siya, yung itsura niya, wala na, patay na, hindi pwedeng may hospital o ano. Kaya biglang tumaas yung panandugo ko, o kahit umiyak ako doon, tapos yun na, tumayo ako, tapos patakbo pa na pumunta sa harapan, kasi kung saan man nakapwesto yung kalaban. Yun, Wala ka nang pakialam nun? parang nakakalimutan ko na lahat. Basta iganti ko. Pero parang So, yun, pero nung natapos yun, yung mag-withdraw na kami, doon ko rin naisip na, labo pala. Paano kung nandun? Paano kung, At saka, isa pala, nung binuksan nila yung backpack, sabi ng kasama namin na, nakatalikod ako, inaayos ko, binuksan nila. Naku! Gamit ng mga babae naman ito kasi may bra. So, ibig sabihin, siya pala yung tumama. Kaya isang putok, babae. Siya yung tumama kay, Late late kitong. Kasi isang putok lang eh. Tapos, yung gamit na na-recover ko, yun na lang yung na-recover ko. Tapos, gamit pala ng babae. Kaya, babae yung tumira. Kasi kung lalaki, baka pati kami doon sa likod ni tinira din. So yun, nag-withdraw kami. Pero wala na. Oo kung kahit na lahat kami naman, hindi talaga maganda yung lumurang kayo. Oo, parang lalo sa akin kasi kabayan ko, tapos so Parang yun yung masakit